Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mula nang magsimula ang hidwaan, mahigpit na monitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay na sa heightened alert simula noong hapon ng Sabado. Anya, sa ngayon ay wala namang naiulat na Pilipino ang nasaktan o namatay matapos ang palitan ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Batay na rin sa ulat ng mga embahada ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Ay sa Pangulo, nananatiling nakaalerto ang pamahalaan at marami anya sa mga Pilipino ay nailipat na sa ligtas na lugar. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa DFA Secretary Teresa Lazaro, inatasan na sila ni PBBM na magpatupad ng contingency plans para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing mga bansa. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.